episode! Sino yun? Ayun o. You're the reason I believe in love. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's diba? din sa mga nanonood ngayon. Yes. Siyempre. And thank you din sa mga nanood ng mga previous episodes namin. Wow, kala mo naman ang dami na. Oo nga. Pero ang bilis ha, pang Oh. fifth na natin to. Gusto kong pasalamatan yung mga nanonood sa amin, yung mga nagda-download. Oy, Nagda-download. meron mga nagme-message ha. Even yung mga hindi ko kilala, may message request sila na they were inspired, they were touched sa mga stories natin. And yun naman yung nakaka-happy kasi that's our goal. Oo. Diba? Ako naman yung mga kakilala ko na nakakasalubong ko. Uy, napanood ko yung podcast nyo. Galing nga, meron na kayong podcast. Oo, tapos Nakakatawa kasi hindi lang yung sa napanood nyo kami, alam ko na may naitanim yung mga testimonials na yon and lahat ng goodness and faithfulness Yes, ni yes. Lord sa buhay namin. Kahit papano, na-touch din yung lives nila. ang sarap sa feeling kasi feeling mo fulfilled ka. Oo. Doon sa pinapagawa ni Lord sa'yo na i-share mo yung story mo, i-share mo yung testimony mo. Kasi it's really meant to be shared Kasi to nung everyone. una nga na ginagawa natin to, parang bakit ba natin to ginagawa? Tsaka, Kailangan natin na talaga to ituloy-tuloy. okay, yes. At saka alam mo, pagka pinapanood ko yung podcast natin, kahit ako, parang, talaga, sinabi ko siya. Talaga, meron pala tayong ganong wisdom na na-impart sa kanila. Kasi, sometimes, ako, personally, hindi ko alam na nasasabi ko siya. Hindi naman natin to pinapractice na dapat Yes. sasabihin ko to. Oo, di ba? Hindi naman natin kabisado yung mga sinasabi. So, it's really overwhelming na ganun yung nangyayari. Pati tayo, nai-inspire tayo sa sarili nating testimonies and stories. Kaya thank you Thank you you, sa inyo. everyone. Kasi na-inspire din kami sa inyo pag pinapanood niyo yung podcast namin. Yeah, sana dumami pa tayo. Sana dumami pa po ang nanonood sa ating podcast. And sana magtuloy-tuloy yung pag-grow ng ating community. Yes. So ngayon, ano nga ba yung topic natin? So, ang pag-uusapan natin ngayong episode ng ating podcast is the fights or the conflicts that almost ended our business. So, syempre, kailangan natin siyang pag-usapan kasi maraming mga couples na katulad natin na nagninegosyo. Yes, the couplepreneurs. Yes, marami yung katulad natin na nagbi-business and gusto mag-business and gusto natin i-share yung mga conflicts na nagkaroon tayo or yung mga struggles na hinarap natin na almost, parang nandun na tayo na. We almost gave up, we almost ended, ayoko na, parang ganon. Yung mga ganong situation. May ganun din ba kayong mga situation sa businesses nyo? So gusto namin i-share paano yung sa amin, paano rin namin siya nalagpasan. Kasi really, hindi talaga siya maiiwasan. Oo. Diba? It's really part of the business, it's really part of the journey, it's really part of your growth as a Yes. couple and business person. Maapektuhan talaga yung marriage life nyo. So, ang tanong dito, paano nyo ipagpapatuloy yung negosyo nyo nang hindi mag-e-end ang marriage life nyo? Yes, marriage Okay. and the business. Okay. Ikaw, Mami, meron ka bang naaalala mga fights natin, mga struggles natin, or mga situations, especially mga heated moments, kung saan nandun ka na sa, ayoko ka na to, daddy, itigil na natin to. Naalala ko lang yung time na sobrang nagsastruggle ako, daddy. Okay. Nung parang nababurnout na ako sa business. Kailan yan? Nito, sa jewelry business. Jewelry Nung business time na nag-grow na yung business, na kailangan ang dami ng isipin, ang dami ng gawin. So, parang nababurnout na ako. I'm the face of Orny Ross Jewelry. Then, ako rin yung nagla-live. Tapos, minsan may stress pa sa operations. So, dumating ako nung time na yun, di ba, I talk to you. Very intentional ako na, daddy, hindi ko kakayanin to. Pag nagtagal tong ganito, bibigay ako. Oo. Yes, Mawawalan yes. kayo ng ako na super, super strong. Sa dami ng kailangan tapusan, daming load ng work. Kaya, sinabi ko sa'yo, paano gagawin natin? Oh, I remember that time na nandun tayo sa room. Sinabi mo sa akin na feeling mo ikaw lahat. So, you were crying and I really felt na parang bigat na bigat ka na sa ginagawa natin, sa business natin. The pressure, the weight of the responsibility, yung mga taong umaasa, parang nasa iyo lahat. Paano ko masusustain Oo. palagi? Yes. And naramdaman ko kasi you were really crying. And hindi ka naman yung tipo na tao na basta-basta umiiyak eh. Pero alam ko na pag umiyak ka na, alam ko na pagka kinausap mo na ako, na daddy, lika dito, tabihan mo ako, may pag-uusapan tayo. Naalala ko yung moment. Yun na.
So parang okay, I have to talk to you. I have to listen very carefully kung ano yung nararamdaman mo. And let's meet. Pag-usapan natin kung paano natin i-offload yung mga burden mo, kung paano ko mapapagaan. Nagdagdag ka ng mga tao. Oo. Sinolusyonan natin. Yes, pero ang nangyari kasi noon, the business is growing. Naalala ko kasi yan, ang hirap talaga. Every business owner ata ay darating sa Darating. point na parang Burnout. nababurn out ka. Especially you are the face. And Oo. ikaw RD Ross Jewelry. So Tapos parang sabi feeling ko mo pa ikaw sa'yo, lahat. ayoko na, daddy. Like, bakit ang hirap? Bakit ang bigat? Ang ganda nung conversation natin na yun kasi It naging was open ka rin na It was an pakinggan honest, ako. open conversation. Yun yung magandang, I think, na ginawa natin. Kasi I'm listening to your burden and so pinag-usapan natin talaga siya harapan. Sometimes kasi yung mga conflict kasi sa business, especially sa mga couple, hindi nila pinag-uusapan. Before ganyan tayo. Oo, Diba? hinahayaan na lang natin. Iniiwasan natin kasi it's not comfortable. Hanggang darating yung time na sasabog ka na lang. Oo, kasi mabibisit ka na lang doon na sa pag ano. sasama-sama mo lahat ng mga nangyari. Pati yung mga maliliit na bagay Oo. na ano mo na rin, na-add up na rin dun sa inis mo. Dati ganun tayo, nakita ko siya before na hindi natin kino-confront yung bawat isa. Parang Ikaw hinahayaan na lalo, lang. ganun ka. Tahimik Parang ka. tatahimik ka na Tahimik lang. na lang, oo. Parang ano ba to? Nararamdaman niyo ba yung bigat ng ano ko? Di ba I remember I told you, Daddy, I feel na you don't feel the burden in me. Oo. Hindi ko alam kung siniseryoso mo ba na hindi ko na talaga kaya, Daddy. Yes. Parang kailangan ko talaga ng break. Oo, kasi magkaiba tayo ng personality, di ba? That's one of the biggest challenge din kasi ikaw very open ka. Ako naman, hindi ako masyadong vocal. I try to keep it in myself muna, pahupain muna, and then baka after how many days, magiging okay din. Pero hindi pala ganun. Pagka meron kang nafe-feel towards the other person, or pagka may issue ka dun sa partner mo, dapat pala confrontational. Dapat pala, hindi mo siya pinapatagal ng matagal talaga. Kasi, nagpapatong-patong yung mga nangyayari and hindi talaga siya nagiging healthy. It's better na right at the moment, kasi nandun naman yan on how you confront your wife or your spouse, di ba? Kung meron man differences, nandun sa magandang usapan lagi. Yes. 'Di ba? yes. Hindi yung mainit yung isa, sasabayan mo ng mainit, Wala, 'di ba? oo. So, kung merong isang mainit, kailangan yung isa medyo kalmado. Naalala ko, Proverbs 15, verse 1, a gentle answers calms anger, but a harsh word stirs it up. Yes. So, nagmamatter talaga how you talk to your husband. Yes. Nagmamatter your yung partner. emotion. To your partner. Nagmamatter how you speak. Kapag inuna mo lahat ng galit ako nung nakikipag-usap ako sa'yo, di ba? Pero naging open ka hanggang nagkaintindihan, nagkalma yung emotion ko rin. Iyak ako, galit ako, frustrated ako. Importante talaga na... Choice of words. Oo, yung choice of words. Importante rin na kalmahan mo lang. Yeah. Kalma mo. Kasi walang mangyayaring mabuti kapag inuna mo yung galit. Yung anger, Self-control. hindi talaga siya nagiging maganda sa kahit anong conversation. Sometimes kasi when the emotions are very high, lalo na pag sobrang heated ng tension, situation, yung anger napupunta sa ulo natin. So, we let the anger, we let the emotion control us. Dati ganun ako. Yes, oo. Parang puro na lang ako. Pag galit ako, dapat masusunod ako. Galit ako, solusyonan mo, daddy. Eh siya naman, mabait, susolusyonan niya talaga kahit ano. Hindi niya ako tinatama, hindi niya ako. Pero natutunan ko sa marriage life natin, daddy, kailangan talaga balance. Kailangan tinatama mo ko, hindi mo rin ma-realize na meron rin palang dapat itama sa'yo. That's the beauty of the marriage. Yun kasi yung concept ng marriage na ginawa ni Lord. Pagsasamahin niya yung dalawang tao na magkaiba. And how the two person will Will work agree. out. Will work out and have unity. Yes. 'Di ba? Ang naging solusyon, naging open yung asawa ko na solusyonan. Dumating na ako sa point na dati hindi na talaga. So, naganap siya ng more tao, nagdelegate siya ng task. Tinulungan niya ako kasi wala akong trust. Feeling ko, dapat siya. Ganun yung concept ko nun, di ba? Daddy, dapat ikaw. Dapat Ikaw na ikaw gumawa to. nito. Ikaw na to. Tapos, hindi kita inaway. Nung inaaway mo ako, hindi kita inaway. Nung inaaway mo ako, inintindi kita. Nung inaaway mo ako, inabsorb ko yung galit mo. Tinanggap ko lahat ng sinasabi mo. Hindi ko binalik sa'yo yung anger, di ba? I replace it with understanding,
I replace it with love. I replace it with respect. Kasi ganun dapat siya eh. Kaya siya na-solve. Kaya siya na-solve. Siyempre, over time natin siya natutunan. Pero before, di ba, pagka nag-aaway tayo, minsan nag-aasagutan din tayo. So, hindi talaga nagiging maganda yung resulta. Very limited lang kasi tayo eh. Si Oo. God lang yung unlimited. Ah, yes. Tayo, sobrang limited lang tayo. Ah, yes, yes, Nagkukulang tayo ng wisdom. Yan. Naalala ko, James chapter 1 verse 5. Sinabi ni Lord sa word niya na He will give it generously and He will never criticize you. Yes. According to that verse, you just have to ask Him for wisdom at ibibigay niya yun. Pag di ka nag-ask, labo-labo lahat ng mga gagawin mo sa buhay. Pag di ka nag-ask sa kanya, wala kang direction. Yes. Pag hindi ka nag-ask, hindi mo makikita yung clearer picture. Pagka hindi ka nag-ask, tapos limited ka na, parang sagad na yung utak mo kakaisip, you will struggle. Yes. That's why it's very important na you always have to be connected kay Lord. Yes. Kasi pag hindi ka connected sa Kanya, sa iba ka mag-aas ng wisdom. Dadami yung conflict. Dadabi yung conflicts. Maybe to some of your friends, hindi mo alam kung tamang wisdom ba yung mai impart nila sa'yo. Yes. Pero, pag kay Lord ka nag-ask ng wisdom, 100% sure Oo. na tama yung wisdom na makukuha mo kay Lord. Pag normal ka na tao, paano ba mag-ask ng wisdom, Dad? Paano mag-ask ng wisdom? Oo. You start to acknowledge yourself that you're limited. You start to acknowledge yourself na, Lord, I did my best. I did everything. I surrender everything to you. And pagka hindi mo hinumble yung sarili mo kay Lord, pag ikaw lang, hindi, kaya ko to. Hindi, magaling ako, kaya ko to. Hindi, kabisado ko yan, kaya ko to. Kung puro ganon, di ba, you're not opening up your hearts, you're not opening up your minds to what God can Yes. give you. Kailangan mo i-empty muna yung sarili mo Yes. para ma-fill ka ni Lord ng wisdom. Yes. Kapag para punong-puno ma-fill ka yan ni ng Lord. sarili mo kasi, Oo, wala nang ganon space siya. kay Lord. Tama, Yes. tama. Ang galing Ganon doon. siya. Oo. So, kailangan, Lord, nagawa ko na yung best ko, ikaw Oo. na to. Yes. Parang tatanungin mo, paano ba siya a-answer? Malalaman mo rin biglang magkakaroon ng solusyon. Yung mga problemang hindi mo na kayang solusyonan. So, naalala ko lang, inabasa ko kanina, when God is the center of your business, He also works on the conflict within it. So, kung si Lord, ini-involve mo siya sa negosyo mo, lahat ng conflict dyan, aayusin niya rin. Kung si Lord, ina-acknowledge mo sa business mo or sa everyday routine mo, sa lahat ng ginagawa mo, He will also be part of your routine. Yes. 'Di ba? So, kung laging ikaw at hindi mo siya ini-involve, maybe meron ka mga wrong decisions na mapagdidesisyonan. Kung ina-acknowledge mo si Lord as your business partner, magiging maayos lahat. Yes. Kaya, all couplepreneurs or all business owners talaga, conflicts will always be there. Yes. Ang kailangan talaga lagi, you have to solve the problem. Wala nang blaming. Kalimutan na yung mga past mistakes, Yes. 'di ba? Meron kasing couple na babalikan pa yung mga, ikaw nga di ba, ganito, ganyan. Di ba? Hindi siya Mahirap. nakakatulong. Hindi siya makakatulong. So, kapag nakapagpatawaran na tayo sa mga nangyari before, wag na natin siyang dalhin sa ngayon. At make sure na napatawad mo na talaga. Kasi pag meron kang itinatanim palagi sa puso mo na galit, hindi ka magkakaroon ng peace na kailangan mo sa buhay mo. Yes. Tsaka, Mami, conflicts are meant for you to grow. Yes. It's not meant to divide you as a couple. It's not meant to divide or defeat your marriage. Yes. So, yung conflict, it's really an opportunity for us to grow as a person, as a couple. So, wag natin siyang hayaang matalo tayo. Wag natin siyang hayaang masira tayo. Alam mo, second conflict pa na naalala Yes, ko sige. po ha. Nung nagre-restaurant business tayo, ito yung first, yung sa jewelry business to dati di ba nasa restaurant business tayo, gusto ko nang isara lahat. Ikaw isara? gusto mo pang ilaban during the pandemic yung restaurant. So, naiinis ako sa'yo. Iba tayo ng dahil, gusto. Dati, wala Abonado na tayo. Lahat nagsasara na, Ubus na nag-aabono yung pera na tayo. natin, kakaabono. Tapos, yung savings natin, nauubos na. Paubos Gusto na mo ng pa bang paubos. ubusin to ng ubusin? So, nandun na naman yung frustrations ko na, Daddy, ang chill-chill mo. Doon talaga siya nagsistart sa frustrations. Oo. So,
yun, magkaiba na naman kami ng desisyon sa buhay. Gusto ko itigil na, isara na, habang maaga pa. Siya naman, kahit na nag-aabono na, gusto niya pa. So, saan po tayo lulugar po? Ako kasi yun nga, magkaiba kasi tayo ng perspective. Ako kasi yung mga challenge na ganyan, I always look at it as positive. Yes. Positive lang akong tao eh. Kahit na merong mga conflict, kahit merong mga problemang hindi ina-anticipate na nangyari. Nandun lang ako lagi sa kaya yan. Positive lang lagi. Pero I understand you kasi yung situation, hindi na natin makontrol. Yes. 'Di ba? At yung pera natin na pinang-aabono, unti-unti na siyang nauubos. Ako naman, binibigyan ko pa ng pagkakataon. Yung situation natin, baka naman makabawi. Yung conflict na yan, hinayaan din kita bilang ikaw yung asawa ko, hinayaan kita na sige, ilaban pa natin. Pero ikaw naman, nung nakikita mo na talagang wala na There's a tayong certain point pang-abono. talaga. Si Ikaw Lord na rin yan. yung nag-ano. Ang maganda lang sa atin, and siguro, ito rin yung gusto kong sabihin sa mga viewers, na pag merong mga ganong conflict, you have to handle it properly. Kailangan yung isa din, kalmado. Kailangan yung isa mas maiintindihan. Hindi pwede talaga yung sabay kayong galit. So, one must humble down himself or herself. One must acknowledge kung saan siya nagkamali. It always starts by acknowledging kung saan ka nagkamali. 'Di ba? Swallow down your pride, understand your wife, your partner. Hindi lang puro yung partner mo, ikaw din. Try to reflect on yourself kung saan ka nagkulang, bakit naging ganun yung partner or asawa ko. Baka naman, ang dami ko rin pagkukulang sa sarili ko kung bakit siya na burnout. Baka naman, hindi ko nakikita yung responsibility ko na pala dapat to. Hindi ko pa siya ginagawa. So, through that, maayos yung conflict. Kailangan mo lang tanggapin na nagkamali ako. Yes. After mo tanggapin, isolve nyo together. Dahil unang-una, naging mag-asawa kayo bago kayo maging business partner. Yes. Naging married partner kayo, married couple kayo, bago kayo naging business partners. So, kailangan mong i-save unang-una yung marriage nyo. Yes. At saka ako gusto ko rin sabihin sa mga nakikinig or sa mga nanonood na always choose love. 'Di ba? Over the conflict, choose love over the situations that cannot control. Choose love compared to having a quarrel or having a heated argument with your wife. Kasi at the end of the day, mag-asawa kayo. Yes. At the end of the day, mag-partner kayo, 'di ba? I just want to encourage yung mga nakikinig or yung mga nanonood of this verse, Mark 3:25. If the house is divided against itself, the house cannot stand. Ano ibig sabihin nun? Kung kayo mismo, hindi kayo nagkakasundo, your marriage can really not stand. So, you have to unite, you have to choose love, you have to choose forgiveness. Kasi at the end of the day, what matters most is your marriage. Marriage talaga. Kasi kapag hindi talaga kayo okay sa marriage life nyo, everything will follow na hindi magiging okay. Kaya, kailangan talaga natin i-work out na okay tayo. Yes, Okay yun muna. ang marriage. Yun Okay. muna. And everything will follow. Okay. Pray for your marriage. Do your best on your marriage. Sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng negosyo, sa lahat ng pinupuntahan mo, kailangan mo lang palaging i-humble yung sarili mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo. Okay, and last na, Mami. Successful couplepreneurship isn't about avoiding conflicts, but it's all about handling it with respect and love. Yes, I agree. Yun talaga yung importante. Respect and love. Yes. So, ayun na nga. Ayun na nga, ang marami dami mo na naman tayo- sinabi. Hi! Ang dami na naman ng Marami chinika. na naman tayong chikahan. Meron ka pa mga Pero thankful ako Powerful. kasi yung mga conflicts na yun, naalala ko na ngayon, na achievement rin yun, Yes, na nalalagpasan natin. yes, Siyempre, yes. yun yung importante, malagpasan natin lahat ng challenge sa buhay natin. Yes. Kaya, kayo rin sa mga nanonood. Magkakaiba man tayo ng conflicts na pinagdadaanan, I hope we always choose love and forgiveness. And kindness. Yes. So, kahit ano man pinagdadaanan nyo sa buhay, kahit ano man pinagdadaanan natin, Daddy, kapit lang. Kapit lang. At parehas nating isasolve yan. Yes. With the Lord, of Yes, course. yes, So, yes. thank you for Thank watching you, guys!
5th episode of our podcast. Sana marami pa tayo mapagkwentuhan at sana hindi tayo maubusan ng pagkukwentuhan. Oo, marami, Kasama marami, kayo. marami. Salamat po at sana ma-share nyo rin ito sa mga friends nyo, sa mga gusto nyo rin makarinig ng mga ganitong stories. And we're really happy to share these stories sa inyo through this podcast. So thank you so much. Thank you, everyone. See you on our next episode. See you!